hindi natin mararating yung gusto natin marating sa buhay. Kung tatanong tayo, kung responsable tayo, kung wala tayong gagawin, kung hindi tayo magpapatuloy, ay hanggang doon na lamang tayo. Yun ang tinatawag natin salawikain. Meron ba kayong alam na halimbawa ng salawikain? Yes, Cynthia, maaari bang magbigay ng halimbawa ng salawikain? Tama, yan ang isang halimbawa ng salawikain. Pakatandaan palagi na ang salawikain ay pahayagan na nagbibigay ng aral sa ano maaari natin maging gabay sa mga araw-araw na gawain natin sa buhay. Bago tayo magpatuloy, ay narito pa ang ilang halimbawa ng salawikain. Kung walang saga, walang nilaga. Sa pag-aangad ng kalikna, sagsalo ang wala, kaya matibay ang palighatay ng bibigis. Haalisin ng bahay ng bato ang nakatira naman ay bago. Meron ba kayong alam na uri ng panunong bayan? Yes, Joy. Magaling. Isa pa sa mga uri ng panunong bayan ay salawikain. Maaari bang basahin mo nilin? Maraming salamat. Sa madaling salita, kapag sinabi naman natin salawikain, kung ang salawikain ay nagbibigay o may pahayag na nagbibigay ng aral, ang salawikain naman ay mga salitang patay-butay o idiomatiko. Dito, mas gumagamit na tayo ng matatalinhaga upang maging maganda ang paraan natin ng pagpapahayag. Halimbawa na lamang ng ilaw ng tahanan. Kapag sinabi natin ilaw ng tahanan, hindi naman ibig sabihin na yung literal na ilaw dito sa iyong mga tahanan. Kapag sinabi natin ilaw ng tahanan sa salawikain, kumbaga sa loob ng tahanan, ito ang ating ina. Siya ang ating ilaw ng tahanan. Sa salawikain, ang ilaw ng tahanan ay tumutukoy sa ating mga ina. Meron ba kayong alam paano halimbawa ng salawikain? Maaari bang magbigay? Yes, Reynald? Tama. Yan ay isa rin halimbawa ng salawikain na kung saan gumagamit ng salitang tayo-tayo o idiomatiko. Bago tayo pagkawag natin ituloy ang pangatlong uri ay narito pa ang halimbawa ng salawikain. Ang kapilat ng buhay na ibig sabihin ay asawa, ilaw ng tahanan at ina, usilak ang puso o malinis na kalooban.
magbasa. Narito ang kaunang larawan. Cynthia, maaari mo bang basahin? Anong uri ito ng karunungang bayan? Magaling. Ito ay uri ng bugtong. Bigyan natin ng palakpak si Cynthia. Pangalawa. Yes, Alenica. Anong uri ito ng marunong bayan? Magaling. Ito ay sawikain. Bigyan natin ng palakpak si Alenica. Pangatlo. Yes, Joyce. Anong uri ito ng karunungang bayan? Ito ay kasabihan. Magaling. Bigyan natin ng palakpak si Joy. Pang-apat. Yes, Nicole. Basahin muna tapos bigyan ang sagot. Anong uri ito ng marunong bayan? Ito ay salawitain. Magaling. Bigyan din natin ng palakpak si Nicole. At ang panghuli, yes, Joyce. Anong uri ito ng marunong bayan? Sawitain. Magaling. Bigyan natin ng palakpak si Joyce. Mukhang marami na kayong natutuhan sa naging talakayan natin ngayong araw. Upang mas mapalalim pa natin ang inyong mga natutuhan ay magkakaroon ulit tayo sa panggawain. Handa na ba ang lahat? Ito ay tinatawag na social media post. Anong uri ako ng marunong bayan? Narito ang panuto, papangnatin sa 4 na grupo, at bawat grupo ay may nakatalagang marunong bayan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para pag-usapan ang nakatalagang marunong bayan. Halimbawa na lang sa unang pangkat sa inyo ang salangkain, sawikain, kasabihan, at ang bugtong. At ang inyong kinatawan na magre-representative sa harapan, aalisunod sa gabay na taluna. Ano yung nakapaloob na aral sa karunungang bayan na inyong napili? Pangalawa, paano mo ihahambing sa tunay na buhay o sa realidad ang karunungang bayan na inyong napili? Narito ang pamantayan. Mari bang basahin lahat? Yan ang magiging pamantayan niyo sa pagbuo ng inyong gagawin ngayon. Mari nang simulan. Narito para sa unang pangkat at pangalawang pangkat. Mari bang kunan ng litrato na lamang ito at magsimulan na.